Welcome po sa ating pangalawang gabi ng ating prayer and fasting. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos, sa ating Panginoon, sa pagkakataon po na meron tayo sa 5 gabi, 5 araw ng pag-aayuno at 5 gabi ng pagsasama-samang pananalangin. Buksan po natin ang mga Biblia natin sa Pahayag, Kabanatang 2. Babasahin natin yung verse 1 hanggang 7. Babasahin ko po sa Tagalog. Sa anghel, that is Revelation 2. Revelation 2:1. Sa anghel ng iglesia ng Efeso, isulat mo, ito ang sinasabi niya sa may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na naglalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal at ang iyong pagtitiis. Alam kong hindi mo kayang palampasin ang masasama. Sinubok mo ang mga nag-aangking sila ay mga apostol, ngunit hindi pala, at natuklasan mong sila'y mga huwad. Ikaw rin ay matyagang nagpapatuloy at nagpapakasakit alang-alang sa aking pangalan at hindi ka nanlupaypay. Subalit mayroon akong isang bagay na laban sa iyo, na iniwan mo ang una mong pag-ibig. Kaya alalahanin mo ang kinalalagyan mo bago ka nahulog. Magsisi ka at muli mong gawin ang mga bagay na ginagawa mo noong una. Kung hindi, pupuntahan kita at tatanggalin ko ang iyong ilawan sa kinalalagyan nito at ito'y kung hindi ka magsisisi. Ngunit, ito naman ang meron ka. Kinamumuhian mo ang mga gawain ng mga Nicolaita na kinamumuhian ko rin. Makinig ang sinumang may pandinig na sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Sa sinumang magtagumpay, ibibigay ko sa kanya ang karapatang kumain mula sa puno ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Binasa ko po ang mga talatang yan dahil yan po ay bahagi ng sinabi ng Panginoong Kristo nung siya po ay nakaakyat na sa langit, at itong sinabihan po niyang ito ay 7 iglesia sa Asia Minor, na noong panahong yaon ay nababawasan na o unti-unti nang nawawala ang kanilang sigla sa pananampalataya sa Panginoon. Tayo po ay nasa series na tinitingnan po natin ang epekto ng kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya. Kagabi po ay tiningnan natin yung the invasion of sin in the believer's life. Yung pong pag-atake ng kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya. Nakita po natin ang reality of sin. Na ang kasalanan po ay isang realidad sa buhay po ng tao. Marami po kasi ang nagdi-deny ng reality of sin. Pero po ito, simula po nang mahulog ang tao sa pagkakasala, ay yan na po ang sumira sa tao. At ang isang mananampalataya po ay merong unique na knowledge tungkol po sa realidad ng kasalanan. Tayo lamang po na mananampalataya, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, ikaw ay merong unique, kakaibang knowledge and experience sa sin. Yung pong mga hindi mananampalataya, yung pong wala kay Kristo, they just sin. Nagkakasala lamang sila pero hindi nila alam bakit sila gumagawa ng mga bagay na yun. Kasi they do not accept the reality that sin is real. Pero kung ikayo po ay mananampalataya, isa pong biyayang binigay sa atin ng Diyos ay yung we have a unique knowledge of sin, and at the same time, we have a unique experience of sin. Kanya po isang tanggapin po natin sa ating
mga buhay bilang Kristiyano is the fact of sin. In fact, hindi lamang ang kasalanan ay nasa labas natin, kung hindi ang kasalanan po ay nasa loob natin. We are indwelt by sin. And this body, your body, ang katawan pong itong namamatay, ang katawan nyong taglay ngayon namamatay, na nagkakasakit, yan po ang tahanan ng kasalanan. At kung hindi po kayo naniniwala na ang kasalanan ay nanahanahan sa inyong katawan, pansinin po ninyo ang tao. Hindi siya pabata ng pabata. Patanda na siyang patanda. Papangit na siya ng papangit. Yan po ay bunga ng kasalanan. Ang baby, pansinin nyo, maganda siya, cute, okay? Pero habang tumatanda siya, okay, because of the indwelling sin, kahit na Kristiyano ka, nandyan pa rin. Sana pag naging Kristiyano ka, natanggal na indwelling sin, hindi ba? Sana, ganun po ang mangyayari sa darating na araw, pero katunayan na ang Kristiyano ay nasa kanya pa rin ang kasalanan, hindi napipigilan ang kanyang pantanda. At siya'y mamamatay because the sin indwells the human body even if you are a Christian. Yan po ang tiningin natin kagabi. We have the unique knowledge and experience of sin as believers. And nakita po natin doon sa Romans chapter 7:21, ang sin po is an operational principle in the believer. The law of sin is an experience that is working in our lives even when we are believers. Bagamat pag kayo po ay na-born again, na-regenerate po kayo, ang kasalanan po ay ang kapangyarihan nito ay nabasag. It has been broken. Okay? Ang kalakasan nito ay napahina. Ang ugat po ng kasalanan sa isang mananampalataya ay somewhat ay nadiskril. Kanya po, tayo na mga mananampalataya, bagamat there is the law of sin is not our law. Our law is the Spirit of life in Christ Jesus. That is the reason we can conquer sin if we will walk in the Spirit. Okay? Pero dahil, bagamat po tayo ay meron ng bagong buhay kay Kristo, ang kasalanan po, ang indwelling sin in us is still alive. At nakita natin kagabi na ito ang dahilan. Pag gumagawa ka ng gusto mong gumawa ng mabuti, hindi madali ang gumawa ng mabuti. Ang law of sin is always working against the law of grace in us. At lumalabas po ang law of sin pag po gumagawa na tayo ng tama. Alam natin ng tama. Magdi-decide tayong gagawin natin ng tama. Pero pag gagawin na natin yung alam na nating tama, lalabas ang law of sin. Pipigilan niya tayo para gawin natin ang alam nating mabuti. Now, yung ganyan pong kaalaman, na pag tayo gumagawa ng mabuti, nandyan ang kasalanan, yung ganyan pong kaalaman at karanasan ay wisdom. Yan po ay karunungan na binigay sa atin ng Diyos nang sa ganon, dahil alam nating pipigilan tayo ng kasalanan, tayo ay magtitiwala sa biyaya ng Diyos na nasa atin ngayon through the Holy Spirit by our faith in Jesus Christ. Kaya po kailangan tayong nagpapakumbaba, kailangan po tayong nagsisisi, kailangan po tayong nagdidepende sa Diyos. Kasi hindi natin sa sarili nating kakayanan mapipigilan ang kapangyarihan ng kasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa biyaya ng Diyos sa atin kay Kristo Jesus. Yan po ang tinalakay natin kagabi. Ngayon pong gabing ito ay gusto kong susugan yung sinabi ko po sa inyo kagabi. Kailangan nating malaman kung paano kumilos ang kasalanan, kasi kung hindi po ay merong gradual spiritual decline in every believers. Kailangan nating bantayan ang ating mga sarili. Yes, meron tayong bagong buhay kay Kristo, pero tandaan nyo, yung dating kalikasan natin na makasalanan ay nandito pa po. Hindi pa siya namamatay. Buhay na buhay pa siya. At lumalaban pa siya sa gawang mabuti ng Diyos sa atin. Kaya mag-ingat po tayo, kasi pag hindi po tayo nag-iingat tungkol po sa law of sin,
meron pong gradual spiritual decline sa lahat po ng mga believers. Sa bawat isang believers, pag hindi ka nag-ingat, merong gradual spiritual decline. Now, meron pong nag-iisip na ang kasalanan ay pinababagsak lamang ang mga strong believers overnight. Meron nag-iisip na kaya siya bumagsak, ngayon lang nangyari yan, bumagsak siya. At ang isip nila, yung pagbagsak ng isang strong believer ay nangyayari lang in just an instant. In just a moment. Pero kung titingnan po ninyo, hindi ganon ang karanasan ng mga Kristiyanong bumabagsak. Kadalasan po, ito po ang totoo. Ang kasalanan po ay unti-unting magpapahina at magpapabagsak sa isang mananampalatayang hindi nag-iingat. Unti-unti po yan. It is a gradual spiritual decline. Unti-unti po yan para ang isang Kristiyanong dating masigasig, dating masipag sa mga spiritual na bagay, yung kanya pong sigasig na yon, yung kanyang kabanalan, unti-unti po yang nagdi-decline. Yung kanyang pagsunod sa Diyos, yung kanyang pakikiniig sa Diyos, unti-unti po yang nangyayari because of indwelling sin. Now, sa Bible po, maraming mga warning sa atin na mababasa natin tungkol po sa ganyang kalagayan. Gradual spiritual decline. Ang Bible po, ang scriptures po, isinulat yan. Ito po ay, marami po sa Bible, mga karanasan yan ng mga mananampalataya. At nasulat po ang Bible para sa ating ikatututo, para sa ating mga warnings, para po tayo ay mag-ingat dahil dyan po ay sinulat yan para sa atin nga pong instruction. At mababasa natin sa scriptures, winawarningan tayo tungkol po sa karanasan ng mga taong mananampalataya na dati sila po ay masigasig. Pero because of sin, hindi sila nag-ingat kaya gradual silang nagdi-decline. Unang halimbawa natin, nabanggit na natin kagabi si David. Si David po ay nag-decline siya gradually sa kanyang zealousness sa Diyos, ay makita natin nung siya po ay settled at secured na siya sa kanyang kingdom. Mga ilang taon na po siyang secured sa kanyang kingdom, doon siya unti-unting bumabagsak yung kanyang commitment sa Diyos. Hindi po noong siya ay nagtatago kay King Saul. Hindi po nung siya ay nag-ENPA doon sa ilang na iniiwasan po niya ang pag-uusig, panunuligsa ni Haring Saul na kung saan malapit siya sa Diyos. At siya po ay tinagurian ng man after God's own heart kasi bata pa lang siya ay talagang malapit na siya sa Diyos. At lalong-lalo na nung siya po ay tinutuligsa ni Haring Saul doon sa ilang. Pero alam niyo ba kung kailan siya unti-unting bumagsak? Nung siya po ay secured na sa kanyang kaharian. Mababasa natin yan. If you want to read his story sa 2 Samuel verse 1, na nung mga hari ay dapat nasa digmaan, nasan si David? Wala siya sa digmaan. Nandun siya sa kanyang palasyo, sa sobrang hindi na siguro makatulog kasi tulog lang siya ng tulog. Isang hapon, bumangon siya sa kanyang pagkakahiga, natanaw niya si Bathsheba, and then because he was not that watchful, ay nahulog siya sa pagkakasala. Si David po, ganyan ang nangyari sa kanya. At sinulat po yung kanyang kwento para sa atin to warn us of this decline. Okay? Doon po sa Revelations chapter 2 and 3, yung pong isa sa mga binasa kong iglesia sa inyo, iyon ang iglesia ni Efeso. Doon po ay nagsabi po ang Panginoon ng mga mabubuting bagay doon sa 7 churches in Asia Minor. Pero pagkatapos pong sinasabi ng Panginoon ng mabubuting bagay sa kanila, ay sinasabi ng Panginoon yung kanyang laban sa kanila. Meron pong mga bagay na laban ng Panginoon kasi
gradually ay nagdi-decline na yung kanilang love for Jesus Christ. Kaya nga po dito sa binasa ko sa inyo, dito sa Revelations 2, verse 4 and 5, ito po ang sabi ng Panginoon sa church in Ephesus. Sa lahat po ng sinabi ng Panginoon na mabuti tungkol sa kanila, ito po ang sabi niya sa verse 4. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore, remember from where you have fallen and repent, and do the deeds you did at first, or else I am coming to you and I will remove your lampstand from its place unless you repent. Ito po ang sabi niya, ito ang laban ng Panginoon sa kanila. You have forgotten your first love. Kaya anong payo ng Panginoon? Consider the height from which you have fallen. Alam ng Panginoon. Sabi niya, alamin ninyo kung gaano kataas kayo dati na ngayon ay napakababa ninyo. You have forgotten your first love. At alam mo ba ninyo ang epekto ng spiritual decline? Nandoon po sa doon po sa 5b. Sabi niya, or else if you do not repent, kung hindi ka babalik doon sa dati mong mataas na kalagayan, sabi niya, I am coming to you and I will remove your lampstand from its place unless you repent. Yun po ang magiging kaparusahan o isusukli ng Panginoon. Doon sa hindi babalik sa dati niyang pag-ibig sa Panginoon, yung kanyang witness ay mawawalan ng kabuluhan. Na kung dati dahil mahal na mahal niya ang Panginoon, yung kanyang patutuo bilang Kristiyano ay effective yan. Okay? Bagamat nag-iisa siya marahil sa karamihan ng mga tao dahil mahal na mahal niya ang Panginoon, pero yung mula sa paligid niya, hindi. Nagliliwanag siya. Pero pag po ang isang Kristiyano ay nahulog sa mataas niyang kalagayan, yung kanyang witness ay hindi na effective. Tulad ng isang lampara, sabi ng Panginoon, aalisin ko yung lampara doon sa kanyang kinalalagyan. That means your witness will not be that effective. You will have no use as a Christian. Yun sabi ng Panginoon, you will be like salt that lost its saltiness. Tulad ka ng asin na nawalan ka na ng alat. Tatapak-tapakan ka na lang ng tao, hindi na sila maniniwala sa iyo. Sasabihin nila, ganyan ka rin pala. Bumalik ka rin kaysa dati. Sabi na, akala mo kung sino kang banal, gagaling banal-banalan ka, parehas na lang pala tayo. Ganyan na lang po ang tingin ng tao sa atin. Pag po nag-spiritual decline na. Yung pangalawang halimbawa po ng spiritual decline ay doon nasa Jeremiah 2 verse 2. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito naman po ang sumbat ng Panginoon sa Israel when Israel was then in the promised land. Okay? Nung nasa promised land na sila, meron ng hinanakit ang Panginoon sa Israel. Ito ang sabi niya, I remember the devotion of your youth, your love as a bride, how you followed me in the wilderness, in a land not sown. Ang sumbat ng Panginoon, sabi niya, naalala ko pa, nung kabataan mo pa, yung devotion mo sa akin, yung pag-ibig mo sa akin, sabi niya. Yung love mo sa akin was a love as a bride, na kahit na nasa ilang ka lang, na wala ka pa sa promised land, hirap na hirap ka pa, pero sumusunod ka dahil mahal mo ako. Ilan po yung anak ng Diyos na ganyan? Okay? Nung hirap na hirap sila, malapit sila sa Diyos, pero nung nakarating na sila sa promised land, ingat kayo, pagdating mo sa promised land, diyan posibleng mag-decline ang iyong love sa Panginoon. Nung hirap na hirap ka, ayaw mong bitawan ng Panginoon kasi alam mo na ang pag-asa mo ay nasa Diyos. Pero pag pinaunlad ka na ng Diyos, nasa promised land ka na, kapatid, ingat ka dyan. Okay? Dahil dyan posibleng magsimula ang spiritual decline. Why? Because sin is always with you. Ang indwelling sin ay nasa iyo. Kaya po hindi totoo yung sinasabing, Pastor, ako nalalayo ako sa Diyos. Binless nga ako ng Diyos eh. Tingnan mo, binless ako ng Panginoon. Tandaan nyo, blessing from God
it does not mean that a person is near God. Hindi po totoo yun. Nakomo ang isang tao, pinagpala ng Diyos materially, hindi po nangangahulugan yung taong yun ay malapit sa Diyos. Sometimes, sabi po ng Bible, that your table has become a snare for you. Yung hapag mo, naging snare yan, patibong sa iyo. Hindi mo alam because of your prosperity, your love for God has been diminished. Kaya your table is a snare for you, sabi po ng Panginoon. Kanya po iyan ang sumbong ng Panginoon sa mga Israelita nung nasa promised land sila. Nung nasa wilderness sila, they follow God. But when they arrived at the promised land, they were having their houses, they were having their vineyards, they were prosperous. They forgot about their love. And the other verse po na gusto kong tingnan natin, warning us against spiritual decline, ay yung pong sa 1 Timothy chapter 5, verse 11 to 2 and 12. Ito naman ang instruction ni Paul kay Timothy regarding younger widows. Ito po ang sabi ni Paul kay Timothy. But refuse to enroll younger widows, for when their passions draw them away from Christ, they desire to marry, and so incur condemnation for having abandoned their former faith. Now, ito yung sinasabi ni Paul dito. Sabi niya, yung mga younger widows, huwag mo silang isama doon sa mga listahan ng mga susuportahan ng church. Kasi ang practice po noon, pag yung widow po ay namatay at wala nang kakalinga sa kanya, matanda na siya, pero sa naging tapat siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos, nung siya ay may asawa pa, susuportahan siya ng church, ililista yung pangalan niya doon sa list ng susuportahan. Pero sabi ni Paul kay Timothy, yung mga younger widows na yan, huwag mo silang ililista. Kasi yan, pag nakakita ng pogi yan, makakalimutan na nila yung kanilang commitment sa Lord. Nag-iisip ako, totoo ba yung pag nakakita ng pogi ay iiwanin commitment? Ito pala yung verse. Yeah, ito yung verse. Kasi sabi niya, for when their passions draw them away from Christ, they desire to marry. Bakit nawala yung passion nila? Bakit nawala po yung commitment nila? Former commitment nila sa Panginoon. Kasi wala pa silang nakikitang pogi. Pero nung nakakita na sila ng pogi, aba sabi niya, no? Gusto na lang mag-asawa. Nung una, Panginoon, sa inyo po ako hanggang mamatay. Hanggang walang pogi. Pero nung nakakita na ng pogi, ito na. Nawala na yung commitment. Kaya sabi ni Paul, huwag mong isusulat yan. Subukin natin, pahiran muna natin ng pogi yan. Kasi, ayan no. So incur condemnation for having abandoned their former faith. The former faith. Okay? Another example po, sa Hebrews chapter 3, verse 13 and 14. Ito po ang sabi, nabanggit ko po sa inyo last Wednesday, na itong Hebrews na ito ay mga Kristiyanong Hudyo na gusto nang bumalik sa kanilang dating religion ng Judaism. No? At kaya yung author na ito ay ini-encourage sila na magpatuloy sila kay Kristo dahil malaki ang kanilang biyaya kay Kristo kaysa kanilang reliyong Judaism. In fact, yung inaasahan nila sa Judaism ay tinupad ni Kristo. Kaya sabi ng author na ito ang sabi nila dito sa verse na ito, but exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence to the end. So dito, ini-exhort niya, sabi niya, palakasin niyo ang loob ng bawat isa. Okay? Kasi baka sila ay tumigas yung kanilang puso. That's it. Baka tumigas ang kanilang mga puso by the deceitfulness of sin. Ang kasalanan po ay madaya at ang siyang ginagawa ng kasalanan ay pinatitigas niya. At maaari niyang patigasin maging ang puso ng isang
mananampalataya. Ang kasalanan, pag hindi binantayan, buhay yan. At pag hindi binantayan, patitigasin niya ang puso ng isang mananampalataya. Okay? At sabi niya, for we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. Original confidence. Merong original confidence. Okay? Na posibleng mawala sa isang Kristiyano dahil ang kasalanan patitigasin niya ang kanyang puso. Mawawala siya sa original confidence. Pero sabi niya, we have to hold on that original confidence so that we will share in the blessings of Christ. So yun po ay itong makikita natin. Mga warnings po ito. Ang punto ko po dito mga kapatid dito. We have to guard ourselves to this gradual decline in our spiritual lives. We have to guard ourselves against this because of indwelling sin. Kaya lamang po nababawasan yan ay dahil hindi po binabantayan ang kasalanang nakatira sa atin. Yan po ang warning po ng Scripture. There is such a gradual decline. Hindi po yan overnight. Hindi po yan bukas mangyayari. Hindi po yan next week mangyayari. Unti-unti po yan. Okay? Siguro yung next week, nagsimula na yan last year. Okay? So, o kaya yung bukas, nagsimula na yon months ago. Yung bumagsak mamaya, nagsimula na yan matagal-tagal na. Gradually, nagdi-decline. Because hindi niya minamanage ang sin na nasa kanya pa rin. Okay? Now, having said this, gusto ko pong bigyan kayo ngayon ng mga ilang tests. Paano mo ma-check na nagdi-decline ka na? Paano ma-check ng isang Kristiyano na talagang nagdi-decline na siya doon sa kanyang original confidence? There are certain tests. In fact, there are 3. Okay? 3 test po na dapat nating lagi-lagi nating ginagamit para mabantayan po natin ang ating spiritual life. Kasi po kung hindi, unti-unti po yan kung hindi mo tinetest ang iyong sarili. So ano po ang dapat na ginagamit nating mga test? Lagi-lagi nating chinecheck yung sarili natin tungkol po sa 3 test na ito. 3 po ito. Una, evaluate po natin, ito ang unang test, evaluate po natin ang sarili natin sa zeal for God. Yan ang una. I-check natin ang ating sarili tungkol po sa ating kasigasigan sa Diyos. Okay? Paano? Well, check natin ang ating sarili. Damahin natin yung ating sigasig sa Diyos. Mainit pa ba? Is it still warm? Buhay pa ba? Gaya ba ng dati? No? Malakas pa ba? Effective pa ba? Okay? Yung ating sigasig sa Diyos. Okay? Yan po ay pag po kasi hindi natin chinecheck yung mga kasalanan, yung mga temptation na lumalapit sa atin, na araw-araw po ay kinakaharap natin, pag yan po hindi natin chinecheck yung ating sarili, how we respond to temptation, yan po ang magpapalamig ng ating sigasig sa Diyos. Kaya check mo yung sarili mo. Okay? Maalab pa rin ba yung aking sigasig sa Diyos? Mainit pa ba? Okay? Ang aking sigasig sa Diyos. Okay? Kasi nga po, yung kasalanan ay nandyan sa atin, ang temptation nasa labas, at yung temptation aakitin yung kasalanan sa ating katawan, at pag po hindi tayo
nagbabantay, maaring tumigas po ang ating puso, maaring lumalamig yung ating pag-ibig sa Diyos. Kaya, check natin yung ating sarili. Masisigasig pa ba ako sa Diyos? Gaya ng dati. Okay, tulad po ng sinabi ng Panginoon dun sa church in Ephesus. Well, further test, no? Ilang pang mga pwede po nating i-test. Nalulungkot ba tayo dahil sa mga backsliders? Ano ang dama mo pag nakakakita ka halimbawa ng isang Kristiyanong dati masigasig, pero ngayon bumalik sa dati? Nalulungkot ka ba o wala lang sa'yo? Masasabi ba natin yung karanasan ng psalmist sa Psalm 119 verse 136? Ito po ang sabi ng psalmist. My eyes shed streams of tears because people do not keep your law. Nalulungkot po ba tayo? Pag yung salita ng Diyos hindi sinusunod o kaya nakakita tayo ng dating isang Kristiyanong masigasig pero ngayon hindi na siya sumusunod sa Diyos. Nalulungkot po ba tayo? Meron bang kalungkutan sa ating puso? Another test. Okay? Nagmamalasakit po ba tayo sa gawain ni Kristo? Dito po sa mundo natin. Pag nakikita po natin yung gawain ng Panginoon somehow, parang hindi umuusad, nalulungkot po ba tayo? Okay? Meron kasi mga Kristiyano, they don't care anymore. Wala silang pakialam, umusad man ang gawain ng Diyos o hindi. They don't care. Pero alam mo na ang sigasig mo sa Diyos ay nababawasan na pag walang pakialam ang sarili mo doon sa pag-usad ng gawain ni Kristo. Okay? These are further tests. Masakit pong isipin pero kailangan nating bantayan yung ating sarili. Isa pa pong test. Nakikita ba sa ating lifestyle na hindi tayo umaayon sa takbo ng mundong ito? This is a hard test. Yun upang lifestyle natin, nakikita sa atin na hindi tayo umaayon sa takbo ng sanlibutan. I was reading Hebrews 11 one time in my devotion and I was caught doon po sa naging patotoo ni Noah nung panahon niya. And I came to realize, pag ang isang Kristiyano ay talagang malapit sa Diyos, ay aayusin niya yung lifestyle niya para ipakita niyang hindi siya umaayon sa takbo ng sanlibutan. Nakita ko po yan doon sa buhay ni Noe. Sa Hebrews chapter 11, itong pansinin niyo, nangyari kay Noe. By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in irreverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this, anong by this? By the construction of the ark, he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. When Noah built the ark, because he believed the judgment of God is coming, and God warned him of the coming judgment, si Noah po, binild na yung ark. And by building that ark, he condemned the world. Ibig sabihin, hindi siya umaayon doon sa takbo ng sanlibutan. Umayon siya sa judgment ng Diyos. Ibig sabihin, just imagine Noah was building an ark. At pinapakita niya doon sa mga tao nakapaligid sa kanya, pinagtatawanan siya marahil, at hindi sumasama si Noah sa kanyang mga kasiyahan, iniba niya yung lifestyle niya. Dahil naniniwala siya sa Diyos. So, ang test po sa atin ay ito. Yung bang lifestyle ko, yung lifestyle po ninyo, na ipapakita na hindi tayo umayon sa takbo ng sanlibutan. O yung takbo na ng sanlibutan na impluensya na yung faith natin. Na yung profession of faith natin, yung pinapahayag nating pananampalataya, hindi na makita sa ating lifestyle. No? Nilamo na ng lifestyle ng mundo. Kapatid, that is a test. Yung sigasig natin sa Panginoon. So yun po ang una. Kumusta ang inyong sigasig sa Diyos? Kagaya pa ba nung dati?
Check. Kumusta yung pag nakakakita ka ng mga taong Kristiyanong nagkakasala na dati malalakas? Nalulungkot ka ba? Okay. Ito po ay mga test. Masakit man pong isipin ang mga bagay nito, pero kailangan nating bantayan. I-test yung ating mga sarili. Yung sigasig natin sa Diyos. Now, yung pong pangalawang test, tayo po ba ay nasisiyahan pa rin sa ating pagsamba sa Diyos? That's the second test. Okay? Yun po bang pagsamba natin sa Diyos, nasisiyahan pa rin ba tayo? Okay? Now, to make it more personal, yun po bang salita ng Diyos ay precious pa sa atin? Yun po bang pakikinig natin ng salita ng Diyos, yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos ay mahalaga sa atin? Now, nagpipresume po ako sa sinasabi kong ito, nagpipresume ako na meron kayo, ang bawat isa, merong dating mataas na karanasan sa mga bagay nito. Kung hindi, wala kayong itetest sa inyong sarili. I'm presuming that all of us here has a higher experience with God. Na madali mong makita ang iyong sarili if you have declined somewhere. So I just want to throw that in. Dapat sinabi ko na kanina pa yun, pero I'm just nagpipresume po ko, everyone has a higher experience with God. Now, ito pong pangalawa, mahalaga po ba yung salita ng Diyos sa atin? Yung pong pangangaral ng salita ng Diyos. Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, precious pa rin po ba sa atin? Alam pa po ba natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu pag tayo'y kinakausap nito? Okay? Do we know the power of the Holy Spirit when the Holy Spirit is working in us? Well, to be more personal, are we enjoying the Lord's Day as the Lord's Day? Okay? Pwede po ba nating sabihin, kaya ako pumunta sa church because I enjoy worshiping God with the people of God. Okay? Or there are Sundays that you don't like coming. Kasi sinasabi mo, ritual na lang ang lahat. It's just ritual. Pag po ganun na ang damdamin ng isang Kristiyano, sin is moving in that Christian's life. Pag po ganyan na ang isip ng isang Kristiyano, yung kasalanan po, the deceitfulness of sin, is slowly influencing that Christian. Is slowly influencing that Christian. Okay? Masasabi po na natin, sabi sa Isaiah 58:13, ito ang sabi, can we say that the Sabbath day is a pleasurable day? Can we say that? That the Sunday is a pleasurable day? Can we call the Sabbath a delight? Masasabi ho ba natin, the Sunday, the Sabbath is a delight? Can we say that God's day, the holy day, is honorable? And we don't want to mess around with God's day. Can we say that? Okay? Kung hindi na po natin masasabi yan and just napagpapalit na po yung araw ng pananambahan sa ibang mga bagay, lalo na sa outing. Parang ganito na ngayon ang usap eh. Dati, oy, bilisan nyo, late na tayo sa church. Nagsisimula na yan. Ngayon, iba na. Bilisan nyo, late na tayo sa outing, Sunday ngayon. Ulitin ko, joke yun eh. Bilisan nyo, late na tayo sa outing, Sunday ngayon. Exciting na yung outing, hindi na yung going to church. Di ba ganyan nangyayari? Bilisan nyo. Mahuhuli na tayo sa outing. Sunday ngayon. Ganun eh. Pag po ganyan na ang usap, sin has moved in. That person is being deceived. At ang kasalanan po ay pumasok na. Na dati delight nila ang Sunday, hindi nila ipagpapalit, hindi sila kukuha ng trabaho pag Sunday. Hindi, gagawa sila ng paraan para malibre sila sa Sunday ngayon. They don't care.
That is a sign. Now, isa pa pong sa bagay nito, are we enjoying the company of God's people? Dati, we enjoy to be with God's people, but now we enjoy more of the company of non-Christians. Unti-unti nang humihiwalay sa mga Christians. They enjoy non-Christians more than Christians. Nangyayari po yan, mga kapatid. No. They say Christians are boring. Being with them is boring. Now they want other companies. Ganun po ba tayo? We love the company of Christians because from this company we have encouragement and they are our inspiration and example in the Christian life. Pag po ganun na, hindi na po ganun kasigasig tayo, we have to be warned. Sin is crouching in. We are being deceived by sin. Lalo na pag sa mga gawain ng Diyos, nakakabagot na. Nakakabagot. Ingat po tayo, mga kapatid, sa mga ganyang damdamin. Hindi po yan natural. Huwag po nating sabihin matagal na kasi ako, kaya ganito pakiramdam ko. No. We have to renew. We have to renew that zeal for God. Or else, pag hindi po natin binantayan, gradually, papasok po ang kasalanan. And then yung pangatlo, kumusta po yung sensitivity natin sa kasalanan? I think this is the major. Yung sensitivity natin sa kasalanan. Ang sangkatotohanan po ay ito. Pag malapit ka sa Diyos, yung kasalanan ay malapit din sa iyo. Hindi po totoo na pag malapit ka sa Diyos, malayo sa iyo ang kasalanan. Ang totoo po, ang taong malapit sa Diyos, sensitive siya sa kasalanan. Ang delikado ay ito, pag ang Kristiyano hindi na siya sensitive sa kasalanan, ibig sabihin, malayo na siya sa Diyos. That's a fact. No. Tulad po yan ng dumating ang Panginoon dito sa lupa. Napansin ba ninyo ang Panginoon pag siya pumasok sa sinagoga, lumalabas ang mga demonyo? Biro mo, meron palang mga nagsisimbang inaalihan ng demonyo. Pero pag ang Panginoon pumasok sa isang lugar, pag merong demonyo doon, lumalabas. That's an illustration, pag ang isang tao malapit po siya sa Diyos, sensitive siya sa kasalanan. Madali niyang maamoy, madali niyang maramdaman na merong tukso, na merong kasalanan. Bakit? Dahil malapit siya sa Diyos. Pero pag isang Kristiyano, wala siyang nabawasan na ang kanyang sensitivity sa kasalanan, malayo na siya sa Diyos. Kasi ang sin, ang kasalanan po ang pinaghahari na niya. Kaya hindi na po mahalaga sa kanya that sin is there. Kanya po, check natin ang ating sarili. Are we still sensitive to sin? You will know this if you are near God. You will have that sensitivity of sin in you. Ganyan po yan, mga kapatid. Now, ito pong tatlong ito, pag po nakita natin merong decline dito sa tatlong ito, zeal for God, worship of God, sensitivity to sin, pag meron pong decline dito, ang ibig pong sabihin yan, ebidensya po yan, the power of sin is working. It is not being checked. It is being allowed to work its way. It's not being cut. Inaalaw. Pag po merong decline po dyan, mga kapatid, again I say to you, hindi po na-check. Hinahayaan lang yung kasalanan. So, ang good news naman po dito ay ito. Pag tayo po ay nalulungkot sa reality ng power of sin, nalulungkot po tayo pag nakakita tayo ng kasalanan at nararamdaman natin
yung kapangyarihan ng kasalanan sa atin at nalulungkot tayo pag nararamdaman natin ito. Ang good news po ay ito. We can rejoice in the greater power of God that He gives us to overcome that sin. Ulitin ko po yun. Pag meron po tayong heightened sensitivity sa sin, outside, we are sorrowful when we hear, when we sense sin is growing, and inside, nararamdaman natin yung kapangyarihan po ng sin inside of us, and we are mourning, nalulungkot tayo. Ang good news po ito, that is a sign that you will enjoy God's power more. You will be empowered by God more so that you will overcome that sin. That's the good news. Kanya po itong pinapakita ko sa inyong to is not to put you down actually. Pinapakita ko po sa inyo ito so that you will hunger for the power of God more. Kasi the more you sorrow, you are mourning for sin, the more you will long for the power of God to conquer this sin. Ang isa pong Kristiyanong hindi siya nagmo-mourn sa sin, hindi niya mararanasan ang kapangyarihan ni Kristo na siyang tatalo sa kasalanan. Ulitin ko po yun. Parang ganda na sinabi kong yun. Totoo po yung sinabi ko sa inyo. Yung pong nagmo-mourn sa sin, sila po ang bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo para i-conquer niya yung sin na minomorn niyang yon sa ibang tao, sa labas at sa kanyang sarili. Kaya, blessed are they who mourn, sabi ng Bible, for they will be comforted. Okay? Kanya po, yun po ang good news. Ito ang sabi sa Romans chapter 5, verse 20. For where sin increased, grace abound all the more. Kailan po o kanino nag-i-increase yung sin? Yung nararamdaman niya yung kapangyarihan ng kasalanan. At sa kanya, yung grace po ng Diyos ay lalo niyang mararanasan. Kasi iyan ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Kristo. To destroy sin. So, having said that, gusto ko pong tingnan natin ngayon in this third part of my message, ano po ba ang source ng God's greater power to conquer sin doon sa mga nagmumorn sa kanilang sin? Okay, again, hindi po ito mararanasan nung mga hindi nagmumorn. Yung mga nagmumorn lang sa kanilang sin, sila po ang makakaranas nitong mga sources na ibinigay po ng Diyos sa kanila. So ano po ang binibigay ng Diyos for us to conquer sin? Una, God's gift to the church. Okay? God's gift to the church. Sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 15, babasahin ko po sa inyo and then I will highlight some things. Ang iglesia po, ang gift ng Diyos sa bawat Kristiyanong nagmomorn sa sin. Ito po ang sabi. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry. Now, pansinin nyo, yung pong gifts ng Diyos sa church is to equip the saints. Ibig sabihin, to equip the saints to complete the work of faith and obedience. Kaya tayong mga Kristiyano, binigyan ng Diyos, ng church, para makumpleto po yung pagsunod natin at saka yung pananampalataya natin. Hindi po mag-decay, hindi mag-decline. Kaya binigay yung church. Okay? At sabi po dyan, for the work of the ministry, para ma-prevent po yung decay, para ma-prevent po yung decline, the Lord gave us the church with the gifts of everyone. Okay? For the work of the ministry. Dito makita mo, isa po sa katotohanan nakikita ko sa isang iglesia, pag po ang isang miyembro aktibo siya sa ministry sa church, hindi nagdi-decay. Alam niyo kung paano, kailan mag-start mag-decay, yung pong faith ng isang Christian, kinakabahan ako dun sa ibang mga leader na ayaw na mag-lead. Pag po umalis na sila sa leadership, sa ministry, they want to rest, papahinga muna ako, tuloy-tuloy na po yan.
Wala na silang dahilan para maging masigasig sa Diyos. Yung bang isip, gusto ko ordinaryong membro na lang ako. Yan po ay simula. Lalo na mataas na tapos bumaba pa, gusto pa ordinaryong membro. Kinakabahan ako dyan. Kasi wala nang dahilan para maging masigasig sila. Nung may ministry ka, magiging masigasig kasi babantayan mo ang iyong sarili. Pero the moment mataas ka na, sinabi mo, bababa ka na lang, ingat po kayo dyan. Sana ma-maintain nyo yung pareho pa rin sigasig. Kasi sabi dyan, to equip the saints for the work of ministry. Kaya po dinisenyo ng Diyos yung church with the gifts para po maingatan natin ang ating sarili at matakasan natin yung pong gawa ng kasalanan sa bawat isa po sa atin. At pag po ginagamit natin yung gifts, yung mga tao, yung pong binibigay po ng church, tayo po ayon sa verse 15b, sabi diyan, we are to grow up in every way into Him who is the head, who is Christ. Who is the head? Into Christ. So when we use the gift of God in the church, mapapangalagaan natin ang ating sarili. We will grow up. So yung church was given to us by God para po mabantayan natin ang ating mga sarili sa decline and decay. Kaya mapapansin nyo, pag po ang isang Kristiyano, ayaw na niya mag-church, hiniwalay niya. Huwag po kayong maniwalang alam pa niya ang pananampalataya. Hindi na niya alam. Pag nga nagsasalita ka, nakaganon yun, nakatanga. Kasi parang nagpaparabol sa kanya. Hindi na naintindihan sinasabi mo. Iniwan na niya yung source ng Diyos na pagkukunan niya ng strength. Iyon po yung church. Okay? Now, ano pa po ang binigay sa atin ng Diyos? Ito pa po, para ma-check natin yung decline. God's commands, His exhortations, and promises in the Scriptures. Ang Diyos po, para po hindi natin makalimutan yung tulong na ibinibigay niya sa atin, binigyan po niya tayo ng mga commands. Binigyan tayo ng mga exhortations. Binigyan tayo ng mga promises. Para sa pamagitan po nito ay mapaalala sa atin ng Diyos na binibigyan niya tayo ng tulong. Hindi niya tayo pinababayaan dito po sa battle natin against sin. So may commands, may exhortation, may promises. Parang sinasabi ng Diyos, bakit ka mamamatay? Okay? Bakit ka mangunguluntoy? Parang ganun. Narito yung mga utos ko, narito yung aking mga pangako. Okay? Huwag mong hahayaan yung kaluluwang manguluntoy. May utos ako sa iyo. May exhortation ako sa iyo. May pangako ako sa iyo. Hindi ka dapat manguluntoy. Yan po ang isang binibigay sa atin ng Diyos. Commands, exhortation, para hindi tayo mamuhay sa sarili nating kaparaanan. Ang utos po ng Diyos. Yan po ang mga ngalaga sa atin. Okay? And then, kaya po, pag nakakita po tayo ng isang believer na siya po ay nangunguluntoy, unti-unti siyang nangangayayat spiritually speaking, ang nangyayari po doon, hindi niya binabantayan ang kanyang sarili sa kasalanan. Hindi po niya binabantayan. Hinahayaan lang niya yung kasalanang maghari sa kanya. Dahil hindi po niya sinusunod ang mga binibigay ng Diyos sa kanya. Now, meron pa po dito. In addition po dito sa mga outward sources na ito po yung pangatlong binibigay sa atin ng Diyos para po malabanan natin yung kasalanan. Ito pong internal life of Christ within us. Sabi po ng Panginoon, because I live, you will live also. Ang buhay po natin, spiritually, ang buhay nating spiritual, yan po ay manggagaling kay Kristo. At dahil si Kristo'y buhay, mabubuhay tayo. Okay? Yan po ang isang dapat nating laging inaalala. Hindi tayo mamamatay dahil si Kristo'y namatay at nabubuhay na siyang muli. Hindi po tayo dapat manguluntoy sa ating spiritual life. Okay. Dahil si Kristo po ay buhay. Kaya paborito ko yung kanta nating, paboritong kinata.
I will live, I will not die. Yeah, because that's true. And when I sing that, it reminds me that my life will not die because Christ lives. The resurrection life of Christ is living in me. Yan ang dahilan. Yan ang source po ng Diyos sa atin. No? Kanya po si Kristo patuloy niyang ibinibigay sa atin ang kanyang spiritual life. Yung kanyang resurrection life. Yung resurrection life ni Christ na gumapi sa kasalanan. After He died for sin, He rose again. He conquered sin. Now the life that He gives us is His resurrection life. Kaya natin makoconquer ang sin sa atin. I read the paraphrase of Galatians 2:20. Alam niyo yung Galatians 2:20? Can we quote Galatians 2:20? Huwag muna ito. Huwag mong pakita paraphrase yan. Huwag muna yan. Gusto ko i-quote ko muna yung Galatians 2:20. One of my favorite verse. I have been crucified with Christ. Nevertheless I live, but Christ lives in me. The life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Galatians 2:20. Meron po akong nabasang paraphrase and it really sums up this thing personally for everyone. Okay, pakita mo. The spiritual life I have is not my own. I did not induce it and I cannot maintain it. It is only and solely the work of Christ. It is not I who live, but Christ lives in me. My whole life is His alone. Yan po ay totoo. If you are a Christian, hindi po kayo ang nagsimula ng iyong spiritual life. Si Kristo po na nabuhay na maguli sa mga patay, siya ang nagsimula ng inyong Christian life and you cannot maintain that life that Christ has given you. It is only Christ. It is only the work of Christ na siya pong magmi-maintain ng iyong spiritual life. Kaya minsan, pag meron po ako nakikita ng mga kapatiran dito, minsan nandyan, minsan wala. Meron nga akong pinagmamas ng isang kapatiran dito, mag-asawa, matagal nating nakasama, biglang bumalik sa church. Akala ko tuloy-tuloy na eh. Tapos bigla na namang nawala. Naku, sabi ko, siguro pinipilit nitong magpakabanal. Akala niya siguro magagawa niyang mapapabanal niya yung sarili niya. Kaya yung bang, akala mo ba, bumalik eh. Tapos biglang nawala. Tapos bumalik. Tapos nawala na naman. Naku, pinipilit ka kung maging banal nito. Hindi niya alam, hindi niya kayang maging banal. Kailangan magtiwala siya kay Kristo para may pamuhay niya yung Christian life. That's the secret. You can only live the Christian life if you allow the life of Christ to live in you. Naintindihan po yung sinasabi ko. Kasi maraming Kristiyano, isip nila, they can maintain the Christian life by just showing up. But they are not relying on the Christ that is in them. I hope you get this, mga kapatid. Ito ang sikreto ng Christian life. You cannot live the Christian life unless you allow the life of Christ to live in you. And it is already in us. If you are Christ, Christ is in you. And you have that life of Christ. Okay? So, yan po ang makikita natin. Now, added to this life of Christ, alam po ninyo, added to this, yung pong readiness ni Christ to help us at all times. Pag kailangan natin ang tulong ni Christ, He is always ready to help. Added pa po doon sa binanggit natin. Okay? Kanya po, makita natin, basahin natin yung, meron bang Hebrews 4? Norms, meron ba? Nailagay ko ba? Hebrews 4? Wala. Okay, kaya po ang challenge ko sa inyo mga kapatid, what is my challenge to you tonight? Bakit po, meron bang dahilan para tayo ay hindi lumago? Meron po bang dahilan na tayo ay kung merong temptation to decline in our faith, meron hubang dahilan
para talagang tuloy-tuloy yung decline? Kung alam na natin na yung kasalanan ay narito, pero mas makapangyarihan ang Diyos na nagligtas sa atin, na nagbigay ng Kanyang Espiritu sa atin, na nagbigay ng Kanyang salita sa atin, na nagbigay ng buhay ni Kristo sa atin. Meron bang dahilan para hindi tayo lumago? Okay. Kung wala pong resources ang Diyos, yes, we could say, yes. Pero po dito makita natin, bakit po hindi lumalago? Bakit magde-decline isang Kristiyano? Isa lamang pong dahilan, blockage. Nabablock yung life ng God because of sin. Hindi binabantayan ang sarili sa kasalanan. Okay? Maging malapit ka sa Diyos, you will be sensitive to sin. Yan po ang makita natin. Now, and to end this and to conclude this, let me give this last warning po sa atin. Ang most serious threat ng sin ay ito. Na yung power po nito that cause believer to fall into spiritual, moral decline. That's the most serious threat of sin. Na ang power nito ng sin is will cause a gradual decline. That's the most threat of sin. At inuulit ko po, mag-ingat tayo sa bagay na yan. Kailangan po nating bantayan yan vigilantly because it will come gradually. Kaya po, pagpasok pa lang, kailangan pong huwag na nating papasukin. Bukas po, titingnan natin yung mga ilan, 5, bukas 5, then sa Thursday, 5 ulit. Ano yung mga dahilan? Bakit po pumapasok gradually ang sin? Let us pray. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami dahil ang mga salita mo, nakasulat po yung mga warnings para balaan po kami doon po sa gradual decline ng isang Kristiyano sa kanyang spiritual life. Mag-ingat po kami, O Diyos, that we will take this seriously. At hindi po namin ito basta-basta hahayaang mangyari po sa amin. Dahil ang gusto mo po sa amin ay maging masigasig kami hanggang wakas. Yung original confidence namin ay hindi nababawasan. Yung original zeal namin ay hindi po namamatay. Yan po ang kalooban niyo sa amin. At ibinigay na po ninyo ang lahat para po magtagumpay kami. Salamat po, O Diyos, sa mga resources na binigay po ninyo sa amin. Aming Ama. Ngayon po, mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng mga ilang sandali para i-check po ang inyong mga sarili. Kumusta po ang inyong zeal for God? Check po ninyo ang inyong sarili. Pangalawa, kumusta po ang inyong worship sa God? Nagdi-delight po ba kayo? Ganun po ba gaya ng dati? Kumusta po ang inyong sensitivity to sin? Malapit po ba kayo sa Diyos kaya sensitive kayo sa kasalanan? Kung hindi po, mga kapatid, may you repent of this? Kung nabawasan po ang inyong zeal for God, will you be honest before God? Nasabihin po ninyo sa Kanya ito. Kung hindi na po kayo, nabawasan na ang inyong pagdidelight sa worship sa Diyos,
Can you be honest before God and ask His forgiveness and cleansing? Kung inaalaw lang po ninyo ang kasalanan, can you ask God's forgiveness? Be honest with Him? I will give you time para po sa mga bagay na ito.